Isang magandang araw po sa inyo mga lolo at lola, nanay, tatay, tito, tita. Nandito po kayo sa inyong paboritong podcast kung sa ating pinag-uusapan ng mahalagang issue ng bayan, siksik-liglig at umapaw sa tamang impormasyon, pinupuri ang tama at kinukondina ang masama. Ito ang Wala Kayo sa Lolo Ko. Nag-iisa po tayo ngayon mga lolo. Ito po sa inyong Lolong Romel Lopez. Kasama po natin ang ating mga eksperto pagdating sa issue ng cybersecurity at ah, foreign influence operation, fact-checking, at disinformation. Kagaya po na naipangako ko sa inyo before mga lolo at lola, mag-iimbita tayo ng ilang mga eksperto para pag-usapan ang napakalaking threat hindi lang sa ating demokrasya pero sa identity natin bilang isang bansa. Akala po natin ordinaryo yung mga comment lang yan pagdating sa politics or mga nagsasabi lang ng kanilang mga opinion sa mga nangyayari sa bagay-bagay sa mundo pero hindi po natin na-realize ito ay organisado at well-funded at merong malicious intent talaga para baguhin yung mga perception natin sa politics or kung masasabi pa natin talagang malaking gaslighting operation ito para questionin natin kung ano ang tama, ang questionin natin reality sa ating politics and even sa ating history. Ito po yung tinatawag na foreign information manipulation and influence. Ano ba ito at gaano ito kadelikado? At kasama po natin dito ngayon sa ating programa ang aking mga kaibigan at katrabaho sa mundo ng FIMI Monitoring and Investigation. Uunahin ko na, of course, ladies first. Hindi si Doc yun. Siyempre, mga maganda muna. Siyempre, ang aking kaibigan si Janina Santos, isa po siyang analyst mula sa Double Think Lab. Secretary po siya ng Democracy.net PH. Dati rin po siyang Defense Research Officer ng Philippine Navy na nagtatrabaho po siya on Civil Military Operations and Strategic Communication. Meron po siyang Master in Management, Major in National Security Administration. Hello Janina, welcome sa Wala Kay sa Lolo Ko. Magandang hapon po, Lola Romel. Lola Romel. Actually merong may mga kami nickname kasi nga si Manny Mugato, 'di ba? Balbasarado. Tapos bilog na bilog yung mukha. May time kasi si Manny, yung kanyang ah mannerism pagka may programa, akala mo natutulog, nakapikit yun, nakaganyan, minsan nakaganyan na siya, naka-on ng cam. Pero deep in thought yun, biglang susulpot yun, biglang mag-spring up yun, biglang magsasalita. Tapos ang lalim ng analysis niya. So may mga nagko-comment ng mga viewers namin, ang cute ni Sir Manny, saan la, parang teddy bear. Kaya tinawag na namin Lolo Bear. Ganon. Tapos, ako naman, dahil nga parati nilang sinasabi na panot, malaki ilong, di inangkin ko naman, noon pa naman, alam ko na yun eh. Sabi ko, araw-araw na pinanganak ako, since nagkaroon ako ng malay, pag tumitingin ako sa salamin, nakikita ko ilong ko na malaki. So, tinawag ko lang sarili ko na lolong. Lolong malaki ilong. Lolong. Yan. Mga lolo kami lahat. And yung next nating guest ay walang iba kundi si Dominic Doc Ligot. Parati niyo po siyang napapanood sa mga news and public affairs. Isa po siyang technologist, data analyst at entrepreneur. At isa sa mga leading voices pagdating sa artificial intelligence sa Pilipinas. May 3 dekada na po siyang experience sa finance, public health, human rights, and disinformation research. Co-founder din po rin siya ng, tama ba itong basa ko, Doc? Zerolytics, a social impact AI company that creates data-driven solutions for governments, NGOs, and development institutions. Isa rin po siya sa nag-found ng Data and AI Ethics PH. Yun po yung pioneering advocacy community na nag-focus sa ethical use ng technology at na ina-address nga po yung mga challenges pagdating sa data poverty, AI-driven disinformation, and digital rights. O, di ba? Kasi ang mission na sa buhay ni Doc is ensure ang responsible na paggamit na or pag-adapt ng AI at yung i-elevate ang role ng data in driving social change. Kung pagdating po sa mga ethical use ng AI, itong ating tinatap si Doc. At syempre, kita naman natin, di ba? Ang paggamit ng AI ngayon sa pag-manipulate ng mga videos at paggawa ng mga peking images. Kagaya ng mga, di ba Doc, nagkalat may mga napatayo rin bagong monumento si Duterte, yung mga DDS supporters kay Duterte doon daw sa Europe. So, mga AI yun. Pero ang daming nabibiktima. So, yan po yung mga pag-uusapan natin dito sa ating series
on FEMI and disinformation. Welcome, Doc, sa Wala Kayo sa Lolo Ko. Thank you po, Lolo Romel, at saka sa mga nakikinig ngayon. Looking forward po tayo pag-usapan ng FEMI, tsaka Oh, disinformation, tsaka oh, AI. I think yan. lahat Okay. kasama-sama ngayon eh. Kawing-kawing na yun eh. Medyo napangiti po ako kasi pag kami magkasama-sama at hindi recorded, hindi ko kami formal. Hindi kami maayos. Puro lang ako kaibiruan. Pero yung mga pinag-uusapan namin mga seryoso pag nasa mga session kami, ay, naku po, mga papakamot ulo ka pero nakakatakot po talaga dahil ang daming nabibiktima. Wala akong pinipili, bata matanda, may ipin o wala, may pinag-aralan or wala. Nabibiktima ng FEMI. Okay, let's start the ball rolling. Janina, ano ba ang FEMI sa mabilisang definition? Meron kang nakasalubong na ordinaryong tao at bigla kang nagtanong sa iyo, ano ba yung FEMI na yan? Ano ba yung pinagkakaabalahan mong FEMI na yan? Akala ko fake news lang ang pinag-usapan natin noon. Ngayon may FEMI ka pa nalalaman. Ay, ang major difference kasi ng FEMI sa fake news is ang FEMI kasi sinasadya eh. So, ang fake news, madalas yung mga barkada ko, mga friends ko, magsha-share sila ng fake news, walang malicious intent. Kumbaga, CTTO lang, di ba? Parang, share ka lang, ikaw nang humusga, bahala ka na sa buhay mo kung Oo nga. interesting siya, di ba? Oo. Nakakatawa siya or compelling siya, nakakairita siya. So ang fake news kasi hindi mo naman siya sinasadya talagang i-share. Ang FEMI kasi ang main difference nito, number one, sinasadya mo na. Number two, yung pagsadya mo, sinasadya mong ma-manipulate yung ibang tao talaga, maging deceptive talaga. At number three, may harm siya. Mm-mm. May harm siya na ginagawa hindi lang dun sa tao, kundi sa mga tinatawag nating broader concepts kuno na say for instance democracy, ganyan, Right. Mm. election. Mm. Um, at the end of the day, ang FEMI kasi ginagawa yan kasi meron silang gustong ma-achieve. Alam Mhm. nila na may matatamaan sila, may masasagasaan silang mga tao, organisasyon, democratic processes, pero gagawin pa rin nila kasi meron silang goals, meron silang end game kumbaga. So, Mhm. kumbaga mas nefarious, medyo mas malala ang FEMI. Mhm. And from the name itself, foreign information manipulation and interference, minamanipulate yung information para mag-interfere sa ibang bansa, sa ibang organisasyon ng isang foreign entity. So, Mhm. mula sa labas yung pag-atake doon sa Mhm. atin. Mhm. Ah, so, yun ang pinakasimpleng characteristics ng FEMI compare sa fake news. Yeah. Simulan ko rin sa may ginamit mong word. Ang ganda ng word na ginamit ni Janina Doc eh. Nefarious. Ibig sabihin talaga dahil nga ito ay organisado operations to eh. So Mhm. talagang conscious Yes. Nakasamang ang balak. talagang masamang masama yung balak nila at talagang hindi lang kagaya ng mga sinabi nga ni Janina, nagsisitiyo lang ako so hindi ko alam kung talagang totoo or for fun. Ibig sabihin yung pag-craft ng mga mensahe, yung pag-design ng mga picture or yung paggawa rin ng mga video ay talagang sadya yung Yes. pagsisinungaling or talagang outright galing sa pantasya. At ay isa Yes. pang elemento doon, sinabi nga ni Janina, foreign. Ibig sabihin yung operations na to ang utos ay galing sa ibang bansa. Yes. So, sige Actually, Doc. ang ano din dyan pag sinabi kasing fake news, karamihan ng, alam mo yun, mga tao, iniisip lang nila yung mga kabardagulan mo lang sa social media yan, no? Kunyari, kaibigan mo dati, Right. ginawa ka ng kwento. Pero itong FEMI, I would classify it as something higher. Parang ano yan eh. Tinatawag namin organized disinformation. So, Mm-mm. hindi yan basta-basta tao lang na nagsasabi ng mga kung ano ng kwento. Organized yan, may nagpupondo dyan. And in this case, it's another country, no? Yeah. Controlled Yes. Mm-mm. farms yan distinguish it sa mga yung mga kwento-kwento lang ng mga tao. Kasi ngayon parang ang nangyayari parang kahit tatawagin mo na lang fake news basta hindi mo kasundo eh. Mali Correct. Yeah. naman, no, 'di ba? Mm-mm. Meron tayong tinatawag na freedom of expression.
Kahit magsinungaling ka, dapat protektado ka ng freedom of expression. Pero tong FEME, iba to kasi organized nga siya. Yun ang siguro pag-usapan din natin mamaya. Wala pa tayong parang legal framework para i-ano yan i-police yan. Kasi Right, right, right. kunyari magsabi ka ng kasinungalingan about someone, pwede kang kasuhan ng libel, di ba? Pero kung mag-hire ka ng troll farm, anong kaso mo? Wala, di ba? Merong kulang talaga sa batas, no, pagdating diyan. Correct, correct. So, pagdating naman dun sa ano, yun nga, mabuti na open mo rin yun, Doc, yung elemento ng mga operation. Kasi hindi natin alam talaga kung, Janina, ito ba karamihan ng FEME necessarily taga yung operation niya o meaning yung mga nagko-comment, yung mga nagpo-post nun, nasa ibang bansa or pwede rin may mga Pilipino na tumatanggap ng utos galing sa mga foreign handlers nila. Definitely puwedeng nandito sa atin 'no. So marami tayong kaso na nakita na-investigate na ng mga partners natin din dito sa Pilipinas na ang main actor is talagang mga Pilipino. Mm, They present themselves as Filipinos. Pero, ju-jump in lang din ako dun sa sinabi ni Doc 'no, na kahit nagsisinungaling ka dapat covered ka ng freedom of expression, which is totoo. right, Kaya yung isa pang importanteng aspeto ng FIMI is ang FIMI hindi siya talaga nakatutok sa narratives, hindi siya nakatutok kung, ay totoo yung sinasabi niya or, "Uy, mali yung sinasabi niya or fantasy yung sinasabi niya." Ang mm, tinitignan din kasi ng FIMI is not the narrative but the problematic behavior. Ba't right. ka magbabayad ng troll farms para ipakalat yung gusto mong ipakalat, 'di ba? So Oo, yun pa lang, yung problematic behavior na yun dapat red flag na sa'tin agad yun. Bakit ka gumagawa ng mga masasamang gawain para mapakalat yung narrative mo, whether totoo yan or hindi. correct. So, ah, in addition dun sa sinasabi ni Doc, ina-advocate ni Doc, ako naniniwala ako na dapat yung behavior ang titingnan natin, hindi lang yung narrative. Kasi pwede mong i pwede mong i-weaponize yung katotohanan Correct. to cause harm, 'di ba? So, Mm. kailangan magbago din yung framework natin kung paano natin titingnan 'tong mga bagay na 'to, hindi na lang narrative kundi behavior. Yeah. Pag sinabi ho mga lolo't lola na behavior, titignan din natin kung itong mga tao ba ay nandun online, nagpo-post lang ng kanilang opinion. Kasi kung Hmm, behavior, ay talagang trabaho nila sa buhay, yes. mang-impluwensya ng opinion at ipakalat yung naratibo na alam naman natin na fake at alam naman natin ay mali. So sa mga investigations mo, Doc, sa tagal mo, sabi ko nga kanina doon sa intro ko, 3 dekada ka na. So, 30 Mga years lolo't ago, lola na tayo lahat. 30 years ago, parang nasa elementary pa yata ako noon eh. Hindi, joke lang. Child labor tayo nagsimula, child labor. As in, Wait, sanggol pa lang tita muna ako. Tita muna ako, tita. si Doc parang ano nasa crib pa lang kumakalikot na ng keyboard eh. Pero din sa haba ng mga investigation mo, Doc, sa tingin mo saan nakita mo nagsimula ito? Yung mga early signs na meron talagang influence operations na nagagaling. Kasi mga nababasa ko mga papers, ina-acknowledge na ang patient zero sa buong mundo pagdating sa fake news, ang Pilipinas ang nagsimula ito during the 2016 presidential campaign. Sa tingin Ah, mo, mas naging ano to, sophisticated right after that? I think kung kasi ako tinitingnan ko to from the context ng pag-evolve ng technology. Ang tinitingnan natin dito, may mass media naman before, 'di ba? May mass Right. media hanggang Oo. ngayon, pero dati pag sinabing mass media, tri-media 'yan, TV, radio, newspaper, print, broadsheet. And nung panahon ng mass media, meron naman nagpapala ano nagpapalaganap ng mga fake news. Pero mas mahirap siyang gawin kasi kunyari lahat ng mga media outlet meron talagang editorial fact checking na ginagawa. So super strict. Tapos naalala nyo nung unang panahon. Naalala ko pa to pag may maling na print sa dyaryo, the next day Right. mag-apologize. Tama. Mag-apologize yan. Mm. Errata, ganyan. Ngayon, di na masyado. So I think nag-iba ang landscape nung nauso ang number one, nauso yung internet. And second, social media.
Mm. Dalawang chapters yan eh. Internet kasi no una, ano lang, hindi naman siniseryoso yan ng mga media practitioner, eh. Mga bulletin boards, yung mga ganyan, mga forum. Pero nung nauso yung social media, ewan ko kung naalala pa ng mga lolo't lola natin yung Friendster at saka MySpace. Tapos naging Facebook. Biglang lahat na, kasi nung mga panahon ng forum, kalat-kalat, may Right. Mm. Pinoy, mga ganyan. Pero hindi naman lahat talaga are on the forum. Pero nung nagkaroon ng Friendster, Facebook na lang, dun mo nakita na nagkaroon ng consolidation. Lahat ng tao Mm. nandun bigla. And nung Right. una, friendly lang naman siya eh. Yun, 'di ba? You can poke people, mga ganyan, or you can post pictures. Pero I think nagkaroon ng malaking change. I believe mga 2009 onwards kasi diyan nagkaroon ng advertising na sa social media. Mm. 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 I think that was the setup. Kasi Right. ngayon, dati kasi, kaya actually, yung ko nang naalala ng mga tao, ang unang tawag natin dyan, social network. Hindi Right. talaga Tama. Mm. social media. Mm. So, ang laro dyan, padamihan ng connections, Oo. padamihan ng friends. Pero nung nagkaroon ng advertisement, kahit hindi mo kakilala, makikita mo yung post niya kasi nabuboost eh, di ba? Right. Tama. Oo. And doon nag-compound kasi not so many years later, nabanggit mo yung elections, meron na nga mga operators. And they're not bad, mga PR firms, advertising firms, Yan. Mm. marketing firms na gumagawa na ng ads sa social media. So, eventually, I think ang naging trigger dito was the pandemic. Biglang nabura yung Trimedia kasi lahat na ng tao nasa online. 'Di ba? Yeah. Yeah. Tama. Oo. I think that was the major parang landscape change. And then nauso din yung social media marketing. And I think Mm. yung malaking sineset up ko lang siguro yung mga factors, no. Lahat ng tao online because of the pandemic, nauso yung social media marketing as distinct from traditional advertising. Right. Pero Right. sa traditional advertising kasi may mga rules eh, 'di ba? May mga ad standards, yung mga ganyan. Correct. Mm. Yung mga at tapos yung editorial din sa Trimedia. Wala yun lahat sa social. So diyan nagkaroon ng I would say opening kung paano naging sophisticated. Napunta na lahat online. And hindi rin napansin ng mga tao. Nowadays, kahit kukonti yung mga friends mo, may makikita kang mga feed na hindi mo naman kakilala because nga either binoboost yan sa harap mo or yung mga algorithm na ng social ang naglalagay. Kasi ngayon, it doesn't matter na kung sino yung friends mo eh. Makikita mo yung mga gusto mong i-like, no? Kunyari, mahilig Right. ka sa Mm. pusa. Mm. May ibang Mm. nag-post ng pusa, makikita mo yung pusa. So may Kahit algorithm. kahit hindi mo siya kaibigan. Oo, kahit di Mm. mo kaibigan. And dyan nagkaroon ng angle din yung mga troll operators. Kasi ang algorithm naman, if you think about it, ipapakita niya sa'yo yung akala niya mukhang gusto mong makita. Eh kung Mm. maraming mga tao na nagla-like at nagfo-forward at nag-share ng isang bagay, iisipin ng algorithm, baka sikat itong kung anumang message ito yon. Correct. Correct. Yan na, kakalat na siya. So actually, Mm. dalawa yan eh. May algorithm part, online yan. At Mm. tapos kung may nag-hire ka rin ng mga sandamukat na kung sino-sinong trolls, na sila Mm. naman na nagpo-push ng message, yan na ngayon yung sopas, no? Kung paano Mm. tayo Mm. gumagawa ng fake news. Mm. So, ibig sabihin nun, Doc, follow up ko rin sa sinabi mo para sa ating mga lolo't lola. Ibig sabihin nun, hindi necessarily meron kang relationship or meron kang connection dun sa nagpapakalat. Pero dahil nakikita ng makina or ng sistema or yung tinatawag nating algorithm nga ng social networks, dahil nakikita nila, ito paborito mo, ito ibibigay ko sa'yo. So, it Correct. doesn't matter kung totoo yun Kung or totoo close hindi. kayo. Dahil yun ang Oo. paborito mo, ibibigay nila yan sa'yo dahil yan ang gusto mo, yan ang dahilan parati kang nandoon sa kanilang social networking site. Kagaya ng Facebook. Kung yan ang parating kiniklik mo, yan ang parating Facebook, sinishare mo, may yan ang, TikTok, mga yan. yan. May, Kaya, kumbaga, literal na ang ganda nga nung analogy or metaphor na narinig ko na sa social network para daw ang social networking sites parang isang bata na dinala ng social networking site nilagay sa loob ng candy store at kung anong kunin mo sige kainin mo na lang kung kainin ano-ano na lang kahit dinadampot. Oo. oo kung ano man yung kung magkasakit ka man or magka-diabetes ka man wala kaming pakialam dahil yan ang gusto mo ibibigay ko sa iyo so ganun na nangyayari. Oo. Pero dagdagan pa natin ng isa pa. So, ayan na. Lahat tayo online. May algorithm na at may mga nagpo-push ng message. Tapos, when social media naging uso, diyan naman nauso din yung tinatawag nating influencer. Dati kasi Yan. pag dati kasi pag celebrity ka, quote unquote, in the traditional media,
medyo mina-manufacture ka ng mga media companies eh, 'di ba? Mm, Kunyari mm. Tama. ABS-CBN, may mga Mm. alaga ay panahon ng That's Entertainment, siguro naalala ng mga tao 'yan, yung mga Kuya Germs, nag-aalaga yan ng mga artista eh. So traditionally. So Oo. back in the day, para maging sikat ka, kailangan medyo may backer ka in a way, no? Mm. Ganun pa rin naman ngayon, pero problema sa social media kasi kahit wala kang backer, pero super patok ng mga posts mo, nagvo-viral palagi. Ikaw na ngayon ang nagiging kumbaga self-proclaimed celebrity ka na. At kung sino-sino na tong mga to, to be honest, maraming mga traditional celebrity, nagiging online celebrity din, pero not all. Yeah, oo. Pero may mga unknown people din na biglang, sino ba tong taong to? Tapos ang Yeah. hilig niya mag-post ng kung ano, Mm. sumisikat. Now, paano sisingit sa disinfo tsaka FEME yan? May mga iba, akala mo friendly na influencer, baka na-like mo na rin yung mga posts nila, so nakikita mo na sila everyday. Pero Mm. hindi mo akalain, yung pala meron yung balak later, mag-flip yan, magiging political Right, influencer. right. Mm. Mm. Kaya yan ang gawain ngayon. So meron kang trolls, may algorithm ka, at may mga manufactured influencer accounts ka Mm. na makikita. So yun na nga. Kaya ngayon, kung medyo naive pa rin tayo, syempre, ano na lang, pasintabi na lang, wag nating iisipin na lahat na nakikita natin sa social media ay laro-laro lang. Mm. Talagang ano Mm. siya, Mm. organized yan, mina-manufacture yan. At kung hindi tayo ready, baka mauto tayo at later on, lalo na pag ang pinag-uusapan mga sensitibong issue talaga na medyo nakikiliti yung ating mga damdamin. Ingat tayo Mm. doon kasi yun talaga Mm. yung playbook para sa mga ganyan. Mm. Janina, i-backtrack ko lang konti kasi may na-mention kanina si Doc about sa mga PR advertising agencies. Kasi nga naman ang trabaho nito mga ahensya nito sa mga industriya nito, dahil galing ako dati dyan sa PR industry, talagang i-build up yung imahen ng isang kliyente. At usually, lalo na pag election, ang kliyente at ang produkto, yung politiko. So Yes. kahit gaano kapangit yung politiko, kailangan ipamukhang maganda yung kanyang sinasabi. So, doon ba nagsimula yan na mag-hire, kumukuha ng mga trolls na tinatawag na trolls, maaring hindi totoong tao or may multiple personalities siya, isang tao pero ang Facebook account is 10. Tapos sila nag-uusap-usap yung mga 10 account niyo pero isang tao lang, all under the direction ng isang PR agency at advertising agency. Para nga, kasi at the end of the day, wala kaming pakialam kung ano pa yung pinag-usapan nyo about ethics and morality. Ang habol namin is maging satisfied yung kliyente namin. Ganito yung mga na-monitor nyo in the past. Um, Puwedeng gano'n po. So definitely yung sinasabi niyo example is an example of coordination na Mm-mm. isa sa mga hallmarks ng FEME 'no. So 'pag inaral mo ano ba yung FEME, may ganyan, meron talagang coordination. It's not necessarily na sa PR firms manggagaling yun, pero Mm-mm. for the Philippines, yung experience natin dito sa Philippines batay sa mga pag-aaral, batay sa mga expose sa Senate, meron din talagang gano'n na Mm-mm. ang nagba-back pa sa kanila is a foreign state. Ibig sabihin, Yun. may pera, may resource, sana all may resources at hindi dry Pasko, 'di ba? May resources na nanggagaling mula sa kanila, dinadaan nila Mm-mm. sa mga legitimate na transaction dito para gawin nga ng mga PR firms itong mga ganitong coordinated behavior na tinatawag para ma-push yung naratibo nila. Legal ba siya? Wala naman nagsasabi na illegal siya dahil wala nga tayong batas. Mm-mm. Pero questionable siya kasi again, babalik tayo dun sa bakit ka gagamit ng troll farms para i-drumbeat yung mensahe mo, whether tungkol yan sa isang politiko, tungkol sa isang issue. So, Mm-mm. dun pa lang dapat tayo, hindi natin yan tatanggapin as, ano, as a norm. Hindi natin siya ino-normalize kasi problematic siya. So, yun yung experience natin sa Pilipinas. Sa ibang bansa, meron ding mga ganong nakikita yung sinasabi ni Doc na gumagamit ng ads para i-boost ang certain narratives, nangyayari din talaga yon. So not Mm-mm. necessarily na dumadaan siya sa ad or PR agency, pero yung mga operators mismo ng FEMI, sila yung gumagamit ng ads para umangat yung mga posts nila.
Mm. Dok, mabilisang sagot kapag ka may lumapit sa iyo na lolo at lola. Ang alam niya lang naman, yun nga, mag-like ng mga videos ng mga pusa or kaya, makipag talo kung sino yung mas magaling sa telenovela. Ang ano ba, ang mga sangre ba or ang Batang Quiapo ba? Paano ko malalaman kung yung kausap ko ay talagang totoong tao or yung mga nagko-comment tungkol sa politika hindi part ng isang influence operations. Ano yung mga telltale signs o kaya yung mga simptomas na madali mo makita na yung kausap mo ay hindi totoong tao at ang kanyang mga sinasabi ay talagang parte ng influence operations? Well, actually, sa totoo lang, ang hirap talaga malaman na ngayon. At Mm, saka napakadali kasing mag-like or share or mag-comment na lang online. Kasi yung mga apps natin, pinapadali yun eh. mm, The best the best approach pa rin, no, kung kaya nating gawin is bago tayo mag-like or share, tingnan muna natin kung sino yun, no? mm, Basahin niyo yung account. Kasi may mga makikita naman tayong mga sign kung kunyari fake account, lalo na kung bagong gawa or mm, matagal nang wala siyang kumbaga silent siya tapos biglang nag-ingay na lang. Malamang ano yan, professionally mm, managed account yan. Tapos minsan makikita mo yung mga profile picture kakaiba. Again, ano na to mm. mga outdated telltale signs na to. Naalala ko dati na uso yung tinatawag nila mga bikini trolls na biglang palagi naka-bikini. Lalo na kung mga lolo, yun, madali kang masilaw sa bikini. Aminin na natin, like ka lang ng like. So, I think the challenge talaga, hindi katulad ng unang panahon, medyo may effort para palitan yung channel eh. Di ba Mm, ganun? mm, mm, Talagang tatayo ka at papalitan mo yung channel or may remote control. Sa social media, wala kang remote control. Ikaw ang mm, binibigyan na lang ng media. So, kailangan ibahin natin yung instincts natin. Huwag tayong automatic lang na tumitingin. Kasi inaaral din yan eh. Diyan din pumapasok yung AI eh. Actually, even before ChatGPT, diyan sa social media meron ng AI. No? Inaaral yan kung ano yung tinitingnan mo, kung saan ka, kunyari nagsiscroll ka, saan ka tumigil, syempre ano yun, data point yon para alam nila na, mm, mahilig ka pala sa ganyan. Kaya unfortunately nga, nakakatakot isipin na lahat ng ginagawa natin on our apps, on our phones, ay monitored na ng AI. mm, And to an operator, actually, ito nga, medyo kakaiba rin eh. Iniisip natin, ano tayo, customers tayo ng Facebook. Actually, hindi. Tayo yung produkto. Ang tama. totoong, ang totoong customer, yung nagbabayad, the advertisers, the PR Right. firms, marketers. Kasi Mm, sila ang nagbabayad eh. And ang binabayaran nila ay ma-access tayo, no? So, mm, kunyari, gusto nating bombahin ng isang message sa isang lugar, no? Kasi you can select by location. Ah, at nandun ka sa lokasyon na yon. Usually, during elections nangyayari yan. mm, Pinapayagan talaga at pinapayagan yan ng mga platform. Isa pang issue yan na dapat tingnan natin eh. Bakit nga ba okay lang na payagan ng mga platform yan at wala silang accountability, di ba? mm, So, mm, back to your first question, number one, kung hindi mo kilala, wag masyadong nagmamadali, no? Wag na mag-share or mag-like. Tapos tingnan mo rin yung past messages nitong tao na to, mga past posts. At pag nahuli mo na parang hindi siya, parang abnormal yung account behavior niya mm. na puro ano lang, no? Puro isang message lang or puro politics lang. Medyo ingat na tayo kasi baka nadadala na tayo lang dun sa operation na ginagawa nila. Mm. Janina, kanina nabanggit natin yung tungkol sa, yun, si Doc, sinabi niya yung mga celebrities or mga YouTuber, di ba may mga game streamer dati o kaya meron mga food vlogger. Aba, all of a sudden, biglang nagko-comment about sa politics. Pero meron na rin ba kayong nakikita na biglang nagko-comment about sa West Philippine Sea? Or kaya biglang lumipad ng China at sinabi, ay, ang ganda-ganda ng China. O kaya, pagdating doon sa nangyayari sa West Philippine Sea, biglang sabihin na tingnan muna natin baka meron tayong problema or baka may ginawang hindi maganda yung ating mga tropa or mga mangingisda doon kaya kinagalit ng China. Yung simpleng gaslighting na ginagawa. May mga nakikita na rin kayong ganyan na all of a sudden itong mga influencer na to napunta ron sa topic na yun at yun na yung kanyang pinopost. Meron din 'no, so tsaka hindi lang siya sa Pilipinas. So, Mm-mm. yung Double Think Club kasi meron kaming pag-aaral na ang tawag is China Index. So, Mm-mm. yung China Index, para siyang level ng Chinese influence sa iba't ibang bansa at isa sa mga domains na tinitingnan ay media. Mm-mm. So, isa sa mga tanong doon is meron na ba kayong mga journalist or influencers na
pinadala sa China para mag-training tapos all expense paid tours and everything. Yan. Mm, So, pagdating nila dun, syempre, mag-aaral sila ng journalism, pero at the same time, pag-aaralan nila paano yung kultura, paano yung, kumbaga, the side of the story ng foreign actor. At mm, yung angulo namin sa mga ganitong hot topic issues. mm, So, pagbalik ng mga journalist na ito, mga influencers na ito, madalas yung pagpipresenta nila ng storya, nakaanggulo na sa kung paano siya inanggulo ng foreign actor. mm, Hindi lang mm, sa Pilipinas nangyayari, kundi sa iba't ibang bansa. Meron tayong makikita na mga local influencers, initially, political vloggers sila, local ang focus nila. Tapos after a while, makikita natin sila, ang focus na is West Philippine Sea or mm, mm, Philippine-China relations or Ukraine. mm, So, makikita natin na hindi naman nila nililet go yung dati nilang mga topics, pero nag expand siya para ma-cover itong mga topics na to. Tapos ang pag-frame ng stories, ang angulo nila is yung angulo ng foreign state. mm, Tapos mm. pag tinrace mo, saan ba nanggaling to mga to? Sino ba to mga to? Makikita natin na fly out pala sila para sa training. Right. O, training kunwari. Or kaya ano, ang tawag nila rin lakbay aral Oo. sa gobyerno. Pero lakbay-lakbay lang yun walang aral. Ang junket. Pero Oo nga. ang ang interesting pa dito is pag tiningnan mo yung mga influencer na yun, siguro pwede natin sabihin, siguro nagsasabi lang to ng mga ano nila, opinions nila, 'di ba? Wala Mm, namang masama. O kung mm, academic ka na social media savvy, siguro ito lang talaga yung analysis nitong academic na ito. Kakaiba yung perspective niya, pero siguro may dahilan kung ba't ganyan yung perspective niya. mm, Pero mm. pag tiningnan din kasi natin tong mga ibang influencers na ito, pag tiningnan natin yung amplification, makikita natin ina-amplify din kasi sila ng mga fake accounts. Yun. So Mm, may coordinated, inauthentic behavior na nagpapakalat ng mga narratives nila na sumasang-ayon dito sa foreign state na ito. mm, Tatanungin natin yung sarili natin, 'di ba, na bakit kailangan may inauthentic amplification, 'di ba? yun. So, Kaya yung nabanggit mo rin kanina, Doc, yung kumikita kasi ang social media companies dahil nga tumatanggap sila ng bayad for advertisement. So, yun yung common language natin, binuboost yung mga content. Ang problema dito, parang hindi na ba, wala ka nakikitang senyales from the big tech or SOCMED companies na in some ways i-temper kung ano yung pwedeng i-boost or i-promote? Kasi nga, maaaring simula pa lang itong may mga nakita tayo niyan mga local celebrities, singers, actors, and then all of a sudden, they suddenly become political. At merong, yun din, bayad din yung kanilang mga content, pinopromote. So, wala ka nakikitang cooperation or kung meron man, gaano kalaki yung cooperation na ibinibigay ng tech companies para ma-regulate yung mga ganitong klaseng content. Well, ang napansin ko na probably in the last 2 years, nagkaroon na sila ng mga, I would say, PR or public policy positions, no? And sila yung Mm, kumakausap sa mga governments or law enforcement, kunyari nagkakaroon ng mga questions, no? And although I think that's, kung ang opinion ko lang, parang medyo, I would say parang band-aid solution lang yan. Kasi wala naman talagang, I don't see any real commitment coming from yung mga platform. Kasi ang depensa nila, yung tinatawag nilang platform defense. mm, Meaning, hindi naman kami yung nag-author niyan, yung content creator, mm, ano niyan. So, hindi namin, kumbaga, responsibility na i-temper yan. Kasi, kumbaga, daanan lang kami ng, ano, kumbaga, pader lang kami. Yung nagsabit sa pader ang tingnan nyo. right. That might work except on two fronts, and ito kasama din to sa advocacy na pinipursue namin. Number one, kumita kayo eh. So kung may Mm, nagbayad, then dapat may, 'di ba, may kaakibat na liability yan eh kasi nag-benefit kayo. Kunyari, tingnan mo yung pinaka-extreme version niyan, yung nangyari sa Myanmar. Nagkaroon ng genocide. As mm, in yung mm, Myanmar military, they were advertising hate speech against yung mm, Rohingya people. As in, ano yun? Big deal yun. correct. And then second, because nga yung algorithm, merong tinatawag na algorithm, and yan yung nagre-rearrange ng information sa harap mo eh. So kunyari, dalawa kayong ikaw at kakilala mo, ibang-iba yung newsfeed niya sa newsfeed mo. Correct. So, ang implication nun, kung titingnan mo, parang may editorial control ang platform sa Right. nakikita.
Oo, Eh kung oo. may editorial control ka, then may liability ka. Ikaw ang nag-decide na ilagay Mm, yung content na yun sa harap mo. At the moment, wala tayong way of enforcing and policing on those two fronts. Talagang lusot mm, si ng mm, Facebook dyan. At mm, worst, nangyari yata to sa Brazil or basta somewhere na nagbayad sila ng fine pero mm, hindi sila umamin na kumbaga no guilt, no admission of guilt, pero nagbayad sila ng fine. Yung fine na yon at that time, I think yung context was yung tinatawag nating Cambridge Analytica, which is a yeah, third oo. party analytics firm. At Mm, ang galing kasi actually Cambridge Analytica lang yung nahuli pero maraming mga firms na ganyan. Ginagawa mm, nila mass scale data mining, tinitingnan nila yung mga trends at sila rin yung nag-i-instigate ng mga campaigns, tumutulong sila sa politics. I mean to be fair, may commercial aspect din 'yan, they work for brands, no? right, oo, Wala tama. Walang pinag-iba sa ad agency. Pero Tama. aminin na natin, lalo na during elections, kliyente nila mga politicians. Mm, And, mm, and then ngayon, kahit walang election, yun ang nakakatakot sa FEMI Yung clear and present danger niyan, hindi lang during elections. It's heightened during elections. Pero kunyari may mga ongoing na geopolitical na issues, kunyari ang West Philippine Sea sa hotbed, ongoing yung mga attacks na yan. Kasi kasama yan sa strategy ng warfare na ngayon eh. It's another right, thing we oo. can talk about. Ang alam lang natin sa warfare, parang tri-media lang yung warfare dati, land, Yeah. air, and sea. Eh Mm, ngayon, mm. cyber warfare na at kasama diyan yung information warfare. Right. Janina, itutok ko na yung usapan natin dun tungkol sa foreign influence operations. One time nagkaroon ng gathering sa Manila at may mga nakausap tayo from a foreign embassy, hindi China, hindi Russia. So ang sinabi niya, umamin siya na in a way parang yung mga films na pinalalabas nila or anything na country nila, no, or yung mga products na ine-export nila all around the world, it's a form of foreign influence. Like mga Pilipino naman, di na mahilig dati yan sa fried chicken or even spaghetti at burgers, and all of a sudden, di ba? Yan ang hinahanda natin sa ating mga hapagkainan kapag may mga birthday or Kapaskuhan or New Year. So, in, yung ginagawa nila foreign influence din. Pero anong pinagkaiba nito sa FIMI or Foreign Information Manipulation? Masama ba yun na yung isang country, sinishare niya yung kanyang kultura, yung kanyang way of life, yung mga produkto niya para i-consider ng isang foreign country yung kanilang pamumuhay? At ano yung pinagkaiba naman nung ganong klasing foreign influence sa FIMI? Hmm, ganda ng tanong 'no, kasi sometimes ang hirap ng i-distinguish, eh. Pero definitely yung sinasabi po natin na gano'n, eh, it's a form of soft power, 'di ba? Mm-mm. Ang soft power ay ginagamit para 'pag pinakita namin sa inyo kung sino kami, yung kultura namin, entertainment namin, tatanggapin niyo kami at magiging maganda yung relationship natin. Two very good examples, number one, Marvel movies. Right. Sorry, Mm. maka-Marvel ako daw, maka-DC. Marvel movies, eh, 'di ba? Sino Oo. ba sino ba lagi ang bida sa Marvel movies? Americans, 'di ba? Tony Mm-mm. Stark, 'di ba? Of course, Captain Captain America, di ba? America, Sa 'di name pa ba? lang eh. Oo. Oo. Or pag hindi naman ano, more on there were a lot of Caucasians, although of course, Marvel movies na improving na rin with their diversity. Pero nasan ba ang Avengers headquarters? United States. So Oo, that's New actually, York. 'di ba, that's actually a way of soft power. That's Mm-mm. a way of promoting soft power. Ito napaka-importante. K-pop Demon Hunters, 'di ba? Yan. Mm-mm. 'Di Mm-mm. ba? From Frozen, after years of Frozen being the most popular show or movie, napalitan ng K-pop Demon Hunters. So yung Mm-mm. mga Tama. kids ngayon, gusto na nila, they look like the three K-pop Demon Hunters pag Mm-mm. Halloween, 'di ba? Oo. That's a form of soft power. Korean novela, 'di ba? Right. Kailan tayo hindi nag-away-away kung ano yung mga best Korean novelas ever, 'di ba? Oo. Ano yung mga biases nga sa K-pop, right? All of those are soft power. China does that with the United States. Mm-mm. Shang-Chi, Mm-mm. Chinese culture, beautiful, vibrant, very rich Chinese culture incorporated into a Marvel movie. Those are all soft power and those are all okay. Kasi tayo ginagawa din naman natin to eh. Mm-mm. 13.
di ba? Right. Mm, mm, 13 naging popular on Netflix. So not just in the Philippines but also in a lot of other countries. mm, So etong paggamit ng kultura para i-project yung sarili natin bilang good neighbor, bilang isang bansa na hospitable, puntahan nyo kami, engage with us. All of these things are soft power and all of these things are okay. Because mm. at the end of the day, wala kasi siyang harm eh. Right. Wala kang nilolokong tao. Siguro na-o-obsess sa K-pop tapos bumibili ng maraming merchandise. But it's something that you did that's not really detrimental to the democracy of the country. You're not Mm, gonna lose the West Philippine Sea if we watch mm, K-pop concerts. But mm. we are going to lose the West Philippine Sea if we keep on ingesting these FEMI narratives, these FEMI operations. Kung wala tayong resilience doon, tapos maniniwala na lang tayo na yung lahat ng president moving forward, okay lang na pro-China sila. At okay lang na hindi nila ipagtanggol ang West Philippine Sea. That's a totally different thing. Ang hallmark ng FEMI is meron siyang harm Mm, at mm. sinadya siyang gawin. Yan. Mm. Sinadya ba na i-portray ang Chinese culture sa Shaanxi as a very vibrant, beautiful, rich culture? Most likely, yes. Mm. But is there harm to it? Right. Mm, mm. So harm is really what we need to be looking out for. Right. Mm. Kagaya ng mga narratives na nakikita natin sa West Philippine Sea, pinagmumukhang tayo yung nagnanakaw sa sarili nating teritoryo at Yes, walang or tayo ginagawang yung masama ang aggressor. China. O tayo Yes, or tayo yung aggressor. aggressor. So for Mm. the longest time, makikita mo may sundalo tayo naputulan na ng daliri. Yung mga barko natin, pag binobomba, nasisira yung mga equipment. All of those are harmful. Mm, mm, So, mm. kung maniniwala tayo dun sa narrative nila na tayo yung aggressor at tayo yung may kasalanan, hindi natin ipapagtanggol yung mga tao na nasasaktan physically doon sa West Philippine Sea. And that is just a tactical level of harm. Meron pa tayong strategic level of harm. Ano yung strategic level of harm? For 6 years, binaliwala yung arbitration natin na kung saan tayo nanalo, na pwede sana natin gawing Yan. Tama. Mm. for further international commitment na tulungan tayo, yung mga ganong bagay. So that's a strategic level harm. 6 years tayong sana umuusad na yung defense natin ng WPS. Pero dahil may mga ganong narratives, dahil may support sa dahil may positive response sa ganong klaseng influence, anong nangyari sa atin? Ang tagal before tayo makarecover, before Mm, we can mm. build up our defense in the WPS. Right, right. So Oo. harm talaga. Mm, mm. Ah, Doc, nasabi kanina ni Janine yung soft power ng kultura. Yung parang latest soft power natin mga Pinoy, sisig lang parati eh, no? Sisig tsaka SMB. Kaya saan ako magpunta, yun ang pinag-uusapan eh. Pero gusto ko itanong sa iyo yung tungkol naman, kasi nga kung may mga foreign actors, mga narrative sila nagpo-promote, may nakita ka rin ba sa mga pag-iimbestiga mo, mga local people na talagang outright dinidepensan ang ginagawa ng China sa West Philippine Sea? Mga political commentators ba yan or mga politicians mismo? Without naming names, pero may nakikita Meron, ka bang trend? meron. Mm-mm. And in fact, ano nga may correlation. There's really a political side ngayon na more often than not pro-China. Mm, Yes. Halatang halata. And syempre malalim yan eh. Actually yan din yung in a way it's a bad thing kasi nakakaintriga pag-usapan yung mga ganyang mga chismis eh. Na bakit itong grupo na to talagang panay ang depensa sa China, mm, parang walang ginawang masama ang China. mm, Then mapapaisip ka, baka naman pinupondohan din talaga sila ng China. All the mm. way to obviously yung pinakamatinding example, yung nahuling ang mayor sa Bamban na talagang Yeah, talagang ano, spy or whatever, no? Talagang planted siya doon. And ito rin yung, again, nakakaintriga, masarap pag-usapan. Nag-intersect din siya sa business eh. So right. yung Mm. kunyari, yung mga Pogo operations. Kung titingnan mo, di negosyo naman yan. Anong masama dyan? Pero naghahalo na yung politics tsaka yung ano eh, yung Mm. negosyo. Kasi Tama. lalo na kung isipin mo, bilyon-bilyon ang Mm, pinag-uusapan nating pera. mm, At mm. I mean, to make it simple, may nailuklok silang mayor na actually, kung tatanungin mo yung mga local ano doon, napanood ko to sa isang documentary ng Bloomberg, mahal na mahal siya ng mga taga-Pamban. Kasi nga, Mm, feeling mm, nila
dito yan lumaki. Pero actually, when you look back just a few years, hindi naman talaga siya taga doon. Um, Tapos medyo dubious pa yung birth records niya. At tapos yun na nga, ongoing pa rin yung investigation. Pero yung latest information is talagang galing siyang mainland. At mm, trinain siya, nga nagtatagalog, tapos kinall out pa siya ng isa pang nahuling spy sa Cambodia na Chinese din. So yun Mm. ang nakakatakot na talaga bang kaya nila, parang Hollywood nga right, talagang oh. kaya ba talaga nila magluklok ng isang tao doon? And yun nga nandun. In fact, nakakainis na nakakatuwa na nakakainis talaga. Yung mismong Pogo Complex, talking about Bamban, literally nasa likod siya nung Correct. munisipyo ng Bamban, alam mo yon. Mm, And mm. in-acquire yung lupa nung presumably nitong grupo na to. And yung mga tao doon, mahal na mahal pa rin siya. So I feel, yan yung probably the most extreme version Right. na literally naka-manufacture sila ng politician. And then if you look Mm, around, may mm. mga grupo talaga na talagang pro-China. So in a way, we have to be aware, Mm. nakakatakot siyang isipin, pero wag tayong medyo nagmamaang-maangan na wala yan, kwento-kwento lang yan. Hindi. Right, right. Tama, tama. Totoo talaga nangyayari siya. Mm. Tama yung sinabi mo, Doc, eh. Huwag nating mamaliitin itong mga nangyayari kasi hiwa-hiwala yung mga issue pero may kita mo may kamay ang China. In Yes. fact, masakit mang sabihin pero parang in a way inamin ng isang isang napakalaking chain ng mga malls na yung isa sa mga anak nila, yung babae. Alam ni Janina to, nagsabi na hindi natin pwedeng openly kinakalaban yung China kasi it's bad for business. So parang lumalabas ngayon, nasa may personal nilang benefit yung pagtahimik sa issue na ito. Which Mm. leads me to my next question, Janina. Ang topic natin dito is gaano talaga kadelikado ang foreign influence operations. At na-mention mo na delikado ito sa demokrasya. Ikakabit ko yun dun sa sinabi ko sa anak ng tagapagmana ng malaking chain ng mga malls. Personal din yung atake niya dito sa issue ng relasyon natin sa China eh. And we've always emphasized this sa ating programa. Hindi tayo anti-Chinese people, okay? Antay tayo dun sa ginagawa ng Chinese Communist Party pagdating Yes. sa naratibo natin sa West Philippine Sea sa nangyayari doon at sa pangingialam nila sa mga nangyayari dito sa loob ng ating bansa. Kung ikaw ang tatanungin ng isang lolo at lola at lumapit sa'yo, ano ngayon kung may FEMI? Hindi naman sa akin personally nakaka-apekto yun eh. Talaga nga bang walang personal na epekto ang FEMI sa isang ordinaryong mamamayan? Masasabi ko meron pa rin eh. Kasi lahat, lalo na mga lolo't lola natin, lalo na, um, sasabihin ko na yung age nila mismo, very vulnerable sila sa FEMI at disinformation. Um, yung isang kasama namin, si Nas, tsaka yung nanay niya at nanay ko, parehong very vulnerable sa kung ano yung nakikita nila online, akala nila totoo, maluloko sila ngayon, bibili sila ng mga kung ano-anong Hmm. scam na pinapahid-pahid kasi baka makatulong sa Diyos ko yung nanay ko magkano na yung siguro naka 5,000 na siya sa kung ano-anong pinagbibili niya online. Hmm. Tapos makikita ko, late ko na makikita, fake naman pala. So, that's disinformation pa lang eh, yung mga health-related disinformation. What more yung FEMI? Hmm. Minsan may mga sasabihin sila sa atin na, ganito yung impormasyon na nakuha ko eh. Ang unang tanong ko, saan mo nakuha? Sa TikTok? Pag tinignan ko yung TikTok account, kasama siya sa network na iniimbestigahan natin. So, Hmm. nakakarating yun sa mga ordinaryong tao, sa mga nanay at tatay natin, sa mga kapatid natin, na ang tingin sa social media ay magandang source ng information. Na tamang information parati. Information at kailangan din natin i-take consideration na ang Pilipinas is, we were once the social media capital of the Philippines. So, yung penetration ng social media sa atin, napakataas, napakalaki. At yung mismong yon ang nagtataas ng vulnerability natin sa FEMI. Hmm. Um, Usapin lang yan siguro ng West Philippine Sea, hindi malapit sa tiyan. At isang narrative din kasi na ginagawa ng mga FEMI actors, sinasabi nila na, bakit ba tayo puro West Philippine Sea, ang daming nagugutom ng mga Pilipino. Pero sa totoo lang nagugutom tayo kasi wala tayong kontrol sa isang napakalaking parte ng teritoryo natin na dapat exclusive sa atin, na dapat yun yung sagot sana sa food security natin.
Tama. Babalik at babalik yung mga strategic na issues na yan na ginagawa nila ng FEME operation sa kung paano tayo namumuhay bilang ordinaryong Pilipino at bilang individual. Yun. Nagugutom ako, mataas ang kuryente ko, bayad ko sa Meralco kasi kulang yung electricity natin. Saan tayo pwedeng kumuha? Sa West Philippine Sea. Mm, mm. Nagugutom ako ngayon, ang mahal-mahal ng bilihin, ang mahal-mahal ng pagkain, may food insecurity. Bakit? Kasi wala tayong control sa West Philippine Sea kung saan napakalaking basket yan ng pagkain na pwede nating pagsalusaluhan at sa atin siya. At Yun. tayo ang may exclusive na karapatan. Tapos Yun. sasabihin ng mga iba, okay lang yan kasi nakakatakot baka girahin tayo ng China. Ayun, tama. Oh, So, which is yung doon girahin papunta tayo. yung ano ko yung tanong ko kasi ang ganda nung finokus mo Janine direkta sa sikmura ng tao dahil nga kung mahal na yung presyo ng kuryente dahil wala tayong access doon hindi tayo makapag-drilling sa sarili nating teritoryo ng langis or ng natural gas para bumaba ang presyo ng kuryente at nagmamahalan din yung mga seafood natin one time nga nagpunta ako ng palengke magluluto kami ng steam pompano sarap-sarap ng steam pompano Mm. handa. Ba, pagtingin ko yung karton ng Paborito pinanggalingan ng yan steam ng asawa pompano. ko, yung pampano. O, Sarap. di ba? Yung karton, Doc, doon sa palengke namin dito sa Mindanao, China, ang tatak. Chinese. O, di Oo. ba, Chinese. Ang balita, maraming pompano na huhuli dyan sa West Philippine Sea. So sabi ko, mukhang atin din to pero in-import tapos pagdating dito, binibili natin sa mga incheck. Nasa kanila yung kita. Pero ang next na tanong ko rito, Doc, ito pagdating lang sa issue ng mga bilihin. Pero nakita din naman natin yung FEME, may nagbe-benefit yung mga certain politicians. At in a way, pinopromote nila na itong politician na to, well, let's be very blunt about it. Si Duterte naman at yung kanyang anak na si VP Sara Duterte is very Mm. open about their support sa China. So hindi nalalayo na pati sila ay pinopromote. Nakikita natin yung mga accounts na yon na pro-China lang yung mga sinishare online, sila rin yung mga nagpo-promote ng mga pro-Duterte narratives. So gaano rin kadelikado na ang isang FEME nangingelam na sa political discourse ng bansa. Sa akin, tingnan natin siya from parang maybe three angles. First, aminin na natin, sa Pilipinas, talaga naghahalo ang business tsaka politics. Yes. Mm. Okay? Lalo na sa probinsya. No? Especially sa probinsya. Wag na tayo maging naive. Yung mga prominenteng political families sa, let's say, is in a region or in a city, sila rin malamang din yung malaking negosyante doon. Okay? Mm. So, on that level alone, anything na magpo-propagate ng political agenda mo is considered part of maintaining a business. Okay? Mm. Okay. Second level dyan, syempre, darating din tayo sa tawag dito, yung scale. Syempre, kung tatakbo kang barangay captain, may certain budget. Tatakbo kang mayor, lalaki ang budget. Pero kung ang usapan, like na nakita natin yan sa DPWH, tatakbo kang congressman or senator, big bucks yan, big business yan kasi maapektuhan mo yung budget. I'm not even Mm. talking about corruption, as in just the Correct. budget, no? Iba pa Mm. yung level ng corruption, no? Pero tagdagan natin ng third dimension. Kaya FEME is a different beast altogether. May agenda talaga ang China. Mm. Ang agenda nila ay siguro protektahan ng neighborhood nila from the US. Ganun lang naman Mm. kasimple yun. Yes. Kung ano man yung execution nila, yun ang pinakapunot dulo nun. Kung kunyari balik rin natin ang mundo, takot din sila na kunyari maapektuhan sila ng US. Layo-layo ng Right. US. May mga ano sila dito, may mga assets sila dito. Kaya kunyari ang usapan sa West Philippine Sea, yung mga isla, yung mga Spratlys, wala naman nagmamay-ari naman yan talaga. Even before the arbitration, mga random pieces of land dyan. Naisip nila na i-occupy na natin to kasi mas mura namang mag-occupy ng island kaysa sa mag-maintain tayo ng mga aircraft carrier dyan, no? So, I'm just Mm. pretending ganun yung usapan. Mm. So, kung number one, business in politics mix. Number two, palakihan ng scale. Tapos number three, meron talagang agenda ang China. And aminin natin, may agenda rin yung US. Right. Tama. Yes. Oo. Yes. Then makikita mo yung motivation talaga kung bakit nagkaka-FEME. Mm.
Kasi kung bubuhusan natin, kunyari tayo yung superpower, buhusan na natin ng pera tong lugar na to, total may mga willing to cooperate naman and yung mga nagko-cooperate sa atin, just purely business, then doon talaga nagmi-mix-mix yan. Now, is that good or bad? Ang problema dyan, FEMI is inherently, number one, it's interference. Kumbaga, papayagan ba natin na may ibang bansang nakikialam sa Pilipinas? Pero that's Correct. rhetorical eh. May Mm. matagal nang may nakikialam dito. And secondly, buti sana kung kuro-kuro lang ang pinag-uusapan natin. Pero actually, may mga namamatay, 'di ba? May mga nasisirang Mm. economies. Correct. Yung downstream impact niyan eh. And then yun na nga eh, to make it even more complicated, I mean, call a spade, if you have a certain political party, kunyari, yung mga Duterte, tapos nahaluan pa sila ng issue on, kunyari, human rights or crimes against humanity, ang hirap nang i-ignore eh, na tapos cooperate pa sila with China, for example. Could have been anyone. No? Could have Correct, been correct. another political party. Pero nagkataon lang talaga siguro na yan yung ano, yun, dyan nag-intersect lahat. So balik naman tayo sa ano bang pake natin, ano bang malay natin, ano, mga citizens lang naman tayo. Pero kung naapektuhan yan yung livelihood natin or may mga kakilala tayong na nadali during the war on drugs. I mean, ang daming mga intersections. Then dapat talaga pangalagaan na natin ang ano natin. Ang number one, yung information ecosystem natin, talagang pangalagaan natin. And Correct. secondly, I think sa inyo, Lolo Romel, malaking bagay yung freedom of the press. Mm. 'Di ba? Eh, nagkakamatayan na ng journalists. Correct. Lalo na dito sa Mindanao. So, lalo sa Mindanao. So, yun yung problema eh. Pag sinama-sama mo yan, intersections of all of that, we have a big problem in our Mm. hands. Mm. Tapos, papalapit na rin yung susunod na election. Right. You can see na buhusan mo lang ng konting pera yung isang lugar, nananalo yung isang kandidato eh. Talagang Mm. ganun kahina yung electorate natin. Aminin na natin, nabibili ang mga boto. What can we do now? Magsisimula yan dito sa policing yung information ecosystem natin. At least, kung kaya man lang natin maayos yon, the rest can potentially follow. Medyo, aminin ko, it's a big, it's a big elephant to, to eat. Masyadong komplikado, masyadong malalim. Yung mga problema ng China at US, hindi pa pinapanganak ang mga lolo't lola natin, andyan na yan, no? I mean, Oo, tama. and hanggang ngayon, we're still suffering from these conflicts. Pati yung government natin, hindi natin masasabi kung ano yung mga future developments. Pero makikita mo yung para lang siyang mga episodes ng teleserye, paulit at paulit na lang siya kasi Right, right. hindi na nagbabago eh. Nag-i-improve na lang siguro yung technology. At diyan lang tayo medyo dapat vigilant. Mm. Final questions ko sa inyo, my lady and sir. Dahil nagawa natin itong episode na to, dahil na may mention ko parati sa mga past episodes natin about sa FEMI, about sa fact-checking, na-interest sila, nag-request sila. Yun nga raw para maproteksyonan ng sarili nila. And I think you can attest to this, Doc, na yung Duterte supporters na sobrang sarado noon ang isip pagdating sa mga iba't ibang naratibo, iba't ibang pananaw sa mga nangyayari sa ating bansa at sa mundo. Parang napapaisip ngayon. And in fact, marami kami mga viewers at nagpa-private message sa akin na nagpapasalamat sa ating programa at sa ibang mga podcast at sabi nga nila na nagkaroon sila ng bagong pananaw sa mga pangyayari sa mundo kasi may nagbibigay sa kanila ng alternatibong source ng information na naisip nila, mukhang hindi tama yung narinig ko before. Mukhang ito, tama ito. So, kung bakit ginawa natin itong programa na ito para ma-equip sila ng tamang impormasyon, para maproteksyonan nila ang sarili nila pagdating sa disinformation at sa foreign influence operation. Isa lang yon. Ang hingin ko sa inyo ngayon, sa kung kanina yung example ni Janina direkta sa sikmura at yun nga yung nanay niya na biktima sa mga snake oil na binibenta online. Ano pa yung mabibigay niyong advice? Yung very quick na information or tool na magagamit nila para maproteksyonan nila ang sarili nila sa online disinformation at foreign influence operation. Okay, this time unahin ko muna si Doc and then ikaw magsasarado, Janina. Sa akin, it pays to, again, na hindi tayo nagmamadali masyado, nag-share at nagla-like. Double check Mm. natin yung mga
yung mga nakikita natin. Actually, isa sa pinakamadaling gawin. Usong-uso na kasi ngayon yung mga video tsaka mga images lalo na sa AI no ginagawa. Mm. Kung mukhang dubious, double check natin siya. Mm. Napakadaling gawin to sa Google, tinatawag nila image search. Pag Mm. may nakita kayong may nagpo-post ng ganito, oh, si ganito ganyan, may pinagawang highway or pinagawang subway, huli agad yan eh. Copy nyo lang yung picture na yan, paste nyo sa Google image search. Makikita nyo na the exact same photo pala ginamit in some other context. Huli na agad, no? Beyond that, I think ano rin importante rin na wag tayo masyadong nakababad online kasi diyan din tayo nagkaroon ng vulnerability since wala na tayo. Mm. Nagsimula yan sa pandemic. Since wala naman tayong ibang nakakausap palagi, tapos lalo na sa mga lolo at lola natin, karamihan dyan, yung mga anak, yung mga apo, nasa malayong lugar na or bihira na lang makita. I think, importante pa rin na meron tayong, I would say, offline na community na tayo Right. face-to-face. Kumbaga, keep it real. Kasi pag palaging online, aminin na natin, naka-intriga naman para kang nanonood lang ng TV or nakikinig ng radyo online. Medyo mag-unplug din tayo from time to time. Kasi Right. pag if you spend some time offline, tapos bumalik ka online, somehow nagre-reboot yung brain mo. Nakikita mo na parang malito or parang medyo fake ito. Kasi nga iba yung pagpalagi ka naka-expose online, nadadala ka talaga kasi wala ka Correct. nakikita kundi yun lang. So unplug, reverse image search, I think yun yung mga first few steps. Marami pa yan. Pero yun na nga, huwag tayo nagmamadali na naniniwala on what we see. Double check palagi. At ito yung pinakamadali. Ask Lolo Romel, no? Pag may nakita kayong kakaiba, send nyo yung post, no? Mag-DM kayo. Ano ba to? Totoo ba to? Ganyan. That's how we can check Kasi it's all about trust. So, cultivate yung trust na mga kilala yung tao na talagang hindi talaga to manloloko and you can rely on them, no? So maybe we can start with this show as a place for trust. Yun lang muna. Yan, salamat, Doc. Janina? And siguro dalawang bagay lang, no? Number one, related din sinasabi ni Doc. We should have a healthy level of trust issues, no? Ah, kung ano yung makita natin online, never take that as the truth. Always take it with a grain of salt. Verify. Mm. Multiple verifications. Tama. Tapos, kapag mag-verify ka, siguraduhin mo rin, alam mo kung bakit ganito yung pag-verify ng isang expert or ng isang article. Bakit sinasabi nila fake, but sinasabi nila manipulated. So, always have a healthy level of skepticism and trust issues sa mga nakikita natin online. Kasi napakadaling i-manufacture ang katotohanan, no? Kahit bugok ka mag-prompt sa AI, madali na lang gumawa ng image, 'di ba? Tama. Madali Oo. gumawa ng video. Yung free Mm. na Copilot, pwede ka nang gumawa ng image, 'di ba? So, Mm. madaling i-manufacture ang quote unquote information. Pero number two, I think mas mahirap siya. Bilang analyst, I would say I should be advocating, yeah, reverse image search. May mga tools to detect AI, although hindi na siya ganun ka accurate ngayon. And all those other things. But I think, para sa akin, babalik ako dun sa manifesto ng democracy.net.ph and kasama si Doc actually nung ginawa ito, Mm. nung nag-uusap kami paano ba natin i-address itong ganitong klaseng massive distrust sa information environment dahil nga sa disinformation. Babalik tayo dun at ang sagot namin is not a technological answer. Ang sagot namin is kailangan bumalik tayo sa konsepto ng pakikipagkapwa at pagtingin sa ibang tao bilang kapwa, hindi bilang kalaban. Mm. Kapag nag-usap-usap tayo tungkol sa disinformation tungkol sa FEMA, mag-uusap-usap tayo bilang magkabaka, bilang magkapwa at hindi bilang magkatunggali. So importante Mm. 'yun Mm. para yung diskurso natin sa mga ganitong usapin tuloy-tuloy at ginagawa natin ng may respeto. Mm. And it's only with that we can collectively move forward to address these issues and these Mm. challenges to our democracy. Yun. Ganda rin yung advice mo, Janina, kasi nga, pagdating sa online, ang tatapang ng mga tao, bardagulan Hirap, kagad, di ba? no? Babarahin mo kagad, mumurahin mo kagad, aminin ko, sometimes guilty ako sa mga ganyan, lalo na kung gigil na ako, kasi ayaw makinig. Pero ang point puro ang sinasabi ni Janina, hindi makikinig sa'yo yung taong iba ang kanyang paniniwala kung uunahan mo ng pang-iinsulto at Yes. pagmumura.
Okay. So marami po tayong mga kaibigan na pag tinanong ko, sigurado ka ba dyan sa nakita mo? Mm. Napapaisip sila. Yun ang sinasabi kanina ni Janina na healthy level of distrust. Yun din yung sinasabi ni Doc Ligot na kung hindi mo na kaya, mag-disconnect ka muna. Baka mamaya ikaw rin kasi nag-feed doon sa algorithm. Kaya yun lang ang parating nakikita mo. Kasi kung diehard ka ng isang politiko at isang news organization lang ang pina-follow mo sa Facebook, yun lang din at yun lang lalabas sa feed mo. So para maging healthy ang iyong information na nakikita online, magbasa ka naman sa ibang sources. Kahit nagigil ka, for example, meron akong kaibigan, Duterte supporter, nagigil siya, pero ngayon nagbabasa na ng Rappler. So naipapaisip niya na, kaya pala nagbasa ng Rappler kasi mga investigations tungkol sa mga Marcos. So sabi ko, di ba? Tignan mo, bigla ka tumitingin ng ganyan. Kasi wala ka nakikita ng mga investigative report sa SMNI na dati yun lang parating tinitingnan mo. So inopen up po sa kanya, so papaisip na rin siya na, oo nga no, maaring may mga magandang ginawa ang Duterte pero meron ding mga masama. Yun po yung naratibo, yun po yung diskurso na gusto nating tignan. Hindi lahat ng mga politiko perpekto, hindi rin naman lahat ng politiko ay totally napakasama. Meron din good and bad. Balansihin ho natin, kaya tumingin tayo sa ibang mga impormasyon. Kaya pagdating lalo na sa issue ng FEMI, wag ho tayo kagad magtitiwala dun sa naratibo ng isang grupo. Kagaya niyan, di ba? Tinakot daw sila ng mga mangingisda natin. Nung makita mo yung picture, may hawak lang na kitchen knife, Ba yan? natakot na, di ba? Samantalang parating lang binibida na sila ang biggest naval biggest navy in the whole world. Tapos natakot sa isang fisherman na may dalang kutsilyo. So, okay? So, pag nakita niyo yung ganung perspective, doon kayo mapaisip. Kayo na ho ang magde-decide, kayo na mismo ang makakita ng pagbalanse ng ano ba talaga ang totoo at ano ba yung imbento lamang. Yun po yung FIMI, imbento lamang. So, maraming salamat sa iyo, Janina. Maraming salamat sa iyo, Doc. Hindi pa ito yung tapos kasi mga lolo't lola, marami pa po tayong mga topic na pag-uusapan in the future. Meron po tayong mga kasama din dito sa ating series na mga nag-imbestiga ng mga foreign influence operations, mga certain narratives na pinapalaki nila, yung mga kinukwento ni Janina kanina tsaka ni Doc, na maaring local or foreign. At meron din tayong mga topic about dun sa AI detection. Paano natin malalaman na ito ba ay AI generated? Either image po yan or video, or even yung mga account, makikita ninyo, kagaya ng in-advise ni Doc kanina, tingnan yung account kung bago lang ginawa. Bigyan po namin pa kayo ng maraming tips kung paano maka-detect ng mga AI accounts. At syempre, nabanggit din kanina ni Janina yung China Index. Papag-uusapan po natin yan ng mas malaliman pa in the future. Marami po tayong mga kaibigan, kasamahan na makakasama dito sa ating series on disinformation at foreign information manipulation and interference or FIMI. Thank you, Doc. Thank you, Janina. Maraming salamat din sa susunod. Wag muna kayo alis, usap pa tayo dito sa Zoom after nitong ating episode. Hanggang sa muli po, ito po si Romel Lopez. Sa susunod na episode, makakasama niyo yung ibang lolo natin, si Lolo Bear at si Lolo Manzanas, Ronald Llamas. Hanggang sa muli po, salamat sa inyong patuloy na pagsuporta dito sa ating programa. Ito po ang Wala Kayo sa Lolo Ko. Bye-bye!